Hi guys! Cakes and Cookies here. So for today's video, pakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung ganyang texture sa cake. So first is cake size 7 by 5, moist chocolate cake with chocolate ganache filling, and then American buttercream for the frosting. So as you can see, naglalagay na ako ng final frosting dahil ito ay na-cram coat ko na and na-chill ko na. So kailangan muna natin siyang lagyan ng final frosting na color white. Since ang cake natin is white and gold lang yung theme niya. So pinakinis ko na yan, and para ma-achieve natin yung ganong texture, kailangan natin i-chill muna yung cake. So after ko mapakinis yan and mapa-sharp edge yung ibabaw, ay chinil ko muna yung cake for about 15 to 20 minutes or hanggang sa medyo tumigas na siya kasi maididikit tayo dyan afterwards. So ilabas na natin yung cake sa chiller kapag medyo chilled na siya and medyo firm na yung buttercream, and then magdidikit tayo ng ganitong papel, which is parchment paper lang naman to or anything na papel na hindi madaling mabasa or mapunit. So iyan lang yung ginamit kong papel. So ginupit-gupit ko lang siya ng medyo pa wavy, and then dinikit ko na yan dyan isa-isa. Medyo chill yung aking cake kaya ginagamit ko yung warm nung kamay ko para dumikit yung papel, and then nagkulang ako ng papel so gumupit ulit ako. Ganyan ko lang siya ginugupit. Nilalagyan ko lang siya ng pa wave. So nakita ko tong ganitong technique kay Ate Krisha kasi siguro same na inspo yung sinend sa amin ni client, and then wala naman din akong template nung pa wave na ganyan. So ginaya ko yung ginawa ni Ate Krisha. So actually, kinakabahan ako nung ginagawa ko to kasi baka hindi ko ma-pull off. Hinanda ko na yung sarili ko na mag-second try ako sa ganitong technique kasi nga baka hindi ko siya magawa ng maayos. Pero ayun na nga. After ko ilagay yung mga papel, naglagay ulit ako ng buttercream para iyan yung magiging second layer ng buttercream. Basta makikita nyo yung effect niyan pag pinil off na natin yung ating mga papel na nilagay later. So ayan, pinakinis ko lang siya ulit. Dapat pala manipis lang yung nilagay ko na yun na buttercream. Though akala ko nung ginagawa ko manipis siya pero medyo makapal pa pala. So ayan na siya. Chinil ko na muna siya ng konti, and then tsaka ko pinil off yung mga papel na nilagay natin kanina, and super natutuwa ako kasi nung iniisa-isa ko siyang i-peel off. Natutuwa ako kasi nagawa ko siya. I mean, na-achieve ko yung gusto kong mangyari. Though medyo malayo siya dun sa inspo kasi yung inspo medyo maninipis and may parts dun na parang maliliit, and ang nanggawa ko is parang dire-diretso lang siya ganun. Pero pa wavy din naman. Pero pwede na rin. Maganda rin naman yung kinalabasan niya. So ayan na. After nung ma-peel off lahat is nilinis ko na yung top and pina-sharp edge ko ulit. And kasama ang palad, hindi ko na video kung paano ko ilagay yung mga details na yan. Actually, dapat papatayin ko na yung video. Tapos napansin ko, hindi ko pala siya na-on. So wala. Wala akong na video na paglagay ng mga details. Ayan na agad. Finish look na agad. Pero okay lang yun dahil ang mahalaga is napakita ko kung paano ko na-achieve yung ganyang texture. So that's the finished look and that's the finished product. Sana nagustuhan nyo and sana may natutunan kayo kahit konti lang. So yun lang guys for today's video. Thanks so much for watching. Bye!